Ang electric fan daw po na ito ay hirap at mabagal umikot sa number 1. Gumagana daw naman ang number 2 at number 3. Kaso ay hindi satisfied yung may-ari sa buga ng hangin. Kaya isaksak natin muna sa outlet at tingnan natin kung ano talaga ang problema ng electric fan na ito. Obserbahan ang ilisi. I-switch po natin sa number 1. Ayan, umiikot siya po ng madahan. Hirap siyang umikot. Tuktukin natin ng ganito. Ilipat po natin sa number 2. Ayan. Bumilis ang ikot, pahina po ang buga ng hangin yan. Lagay sa number 3, yan, lalong bumilis ang ikot. Napapansin niyo mabilis na ang ikot, pero hindi po masyadong malakas ang hangin, patayin natin. Sa ganyang operation po ng electric fan ay may problema po yan. Hirap umikot sa number 1, posibleng capacitor po ang suspect. Ulitin po natin, ilagay natin ulit sa number 1. Ayan, hirap talaga siya sa starting. Ilagay po natin sa number 2. Ayan, lumalakas po siya naman ng ikot at ito po may puwersa pero mahina po ang buga ng hangin yan. Sa number 3 ulit, ayan, medyo lumakas. Patayin at aayusin po muna natin ito. Bunutin din sa outlet para safe. Sa ganitong problema ng electric fan, freewheeling ang ilisi. Ibig sabihin, capacitor po ang primary suspect dito. Baklasin lang po natin ito at punteryahin na kaagad natin yung capacitor sa loob ng motor. Habang binabaklas ko po ito ay shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan. Sa lahat ng nasisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Edgardo J.R. Dato ng Bataan, Pias TV, Jamal Boy, si Dario R, CK Trading, Bencio Bergonyo ng Kabanatuan, Romel, Elwell, Inting 63 TV Vlog, Joel Renz Valeros, Lorenzo Advincula Jr. at Saldi Mabilangan. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay. Okay, nakita na po natin ang capacitor sa motor. Pinutol na rin natin ang dalawang terminal wire nito at tanggalin na rin po natin ang pagkakatornilyo nito sa motor. Okay, ayan, at natanggal na po natin. Kailangan lamang po na balatan natin ang dalawang terminals nito para ma-check natin kung talagang mababa na ang capacitance value nito. Gagamit lang po tayo ng capacitance tester para ma-confirm kung talagang palitin na ang suspect natin na ito. Against the light po yung ating camera kaya hindi makita yung display ng ating tester. Hanap tayo ng pwesto kung saan malinaw. Dito na lang siguro. Tingnan natin kung ano ang original value ng capacitor. Ayan, 1.5 microfarad po. Medyo malabo sa camera, pero 1.5 microfarad po yan. Ikabit lang ang dalawang test probe sa dalawang terminals kahit magkabaliktad, okay lang po yan. Kailangan na ang masukat po natin dyan ay 1.5 microfarad. Ayan po at sobrang baba na po niyan. Malayo sa original, 0.17 na lang, imbis na 1.5. Confirm na sira na po ang capacitor na ito, kailangan po natin itong palitan ng bagong capacitor. At ito po yung bago nating capacitor na ipapalit, 1.5 microfarad din, katulad sa original value nung tinanggal. Kailangan iparehas po sila. I-confirm po natin itong bagong ipapalit kung talagang walang factory defect. Dapat 1.5 din po ang masukat natin dito. Ikabit lang po yung dalawang test probe katulad sa ginawa natin kanina sa lumang capacitor. Dapat ay good condition ang capacitor na ipapalit natin na ito. Tama ang value, ayan, 1.54. Mas mataas pa sa 1.5. Nakakasiguro na po tayo dito na good condition na po yung capacitor na ikakabit natin. Naging matining at freewheeling ang ikot ng ilisi. Ibig sabihin ay good condition ang bushing at shafting. Balatan lang po natin yung dalawang terminal wire ng motor kung saan tinanggal yung capacitor at doon natin ibabalik yung bagong capacitor. Ikabit lamang po natin yung bagong capacitor. Kahit magkabaliktad po ang kabit ng dalawang terminal na yan, okay lang po kasi wala pong polarity ang capacitor na yan. Walang positive, walang negative. Kahit magkabaliktad, gagana po yan. Higpitan lang po ang mga duktungan nito para hindi mag-spark. Dahil pagka dumaloy na ang kuryente dito, nagbabibrate po ang circuit at linya nito. Posibleng mag-spark, bumitaw, or masunog. Siguraduhin mabalutan ang mga duktungan nito. Ang ginagamit ko po ay masking tape dahil ito po ay madikit at hindi basta-basta nahuhubad na katulad ng electrical tape. Hindi rin ito basta-basta nasusunog dahil ito po ay heat resistant. Balutan din ang kabilang linya para hindi mag-short circuit ang dalawang duktungan.
Okay, safe na ang pagkakaduktong. Ilagay at itornilyo na po natin ito sa housing ng motor. Mamaya na po natin yan tatalian at ipipix. Ikabit po muna natin ito sa stand para matest natin kung gagana na ito. Isaksak na po natin ito sa 220 volts outlet. Ayan, nakasaksak na. Subukan na natin. Ilagay natin sa switch number 1. Ayan, ang bilis mag-start. Umikot na kaagad at malakas siya. Ilipat sa number 2, lalong bumilis ang ikot. Ilagay sa number 3, mas lalong bumilis ang ikot. Malakas na rin po ang buga ng hangin. Malayong-malayo na po ang performance nito sa performance niya kanina. Turn off muna natin. Baka ganyan din po ang nangyayari sa electric fan nyo. Malamang po na ito kaya nyo nang ayusin ngayon. Ayan po at huminto na sa pag-ikot ang ilisi. Ulitin po natin. Ilagay po natin ulit sa number 1. Ayan, ang bilis pong mag-start ng motor. Parang bago na ulit siya. Kung nakatulong po ito, pakishare naman po para marami ang makaalam. At subscribe na rin po kayo. Ito po ang aking munting channel. The real life, Big X, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.